Nilagyan na niya ng pagkain ng plato ni Harvey at nasalina na rin ng tubig at juice ang 2 glasses. Siya naman ay kumuha ng tubig at sinadyang sarapan mismo nito uminom ng gamot. Harvey just kept on staring at her, magnified by her silence. Tinakpan niyang muli ang bote at tumayo. Ayaw mo mag-dinner? Busog na ako. Nakakabusog pala itong pills. Kung pasaring man, hindi niya maiwasan. Umakyat siya sa itaas at nag-shower. Itinext niya na lang sa Nina na ito na ang magligpit ng mesa. Sinabon niyang maigi ang sarili. Dapat lagi siyang mabango ngayong napapikit siya. Binilhan nga siya ng pills kaya malamang sa hindi ay may balak pa itong ulitin ang lahat ng naganap sa kanila. Plastic siya kung sasabihin na ayaw na niya. Tinamos niya ang paliligo at nagpalit ng pantulog. Maayos niyang tinupi ang pinagbihisan at itinali sa rubber band ang mahabang buhok. Paglabas niya ay nakita niyang nakaupo na si Harvey sa sofa. Nakatukod sa magkabilang hita ang 2 siko. Nakapagbihis na rin ito ng puting t-shirt at boxer shorts ang tanging suot nito. Well, hindi na nito kailangang itago ang alindog. Nakabuyang-yang na nga iyon sa kanya kagabi. Nilampasan niya lang ito at nagtuloy sa kinalalagyan ng laundry basket. Kumuha din siya ng hanger at sinabit ang minsan pang nagamit na tuwalya. Sa bawat gilaw niya, ramdam niya ang nakasunod na mga titig ni Harvey. Bumabaon sa kanyang sistema. May kailangan ka? Makalipas ang ilang sandaling katahimikan ay tanong niya. Mailap pa rin ang titig niya. Ba't hindi mo sinabing aalis ka? Naupo siya sa harapan ng dresser at hinagilap ang suklay. Pinalaya niya ang buhok mula sa tali at nagsimulang magsuklay. Ipapaalam ko rin naman. Sorry ha, hindi ko alam bawal palang umalis na hindi magpapaalam sa'yo. Pumait ang dibdib niya nang matanaw ang bote ng pills sa ibabaw ng tokador. Ilang sandali ding napako doon ang mga mata niya. Lihim na napapahiya siya sa sarili nang maalala kung paano siya humiling na anakan siya nito. Janine, you must understand. Nag-aalala lang ako sa'yo. Mula sa salamin sa dresser, natatanaw niya ang dahan-dahang paglapit ni Harvey sa kanya. Nagtagpo ang mga mata nila sa salamin. Desire was painted on his gray eyes. Automatikong nagsitayuan ang mga balahibo niya nang dumantay ang palad nito sa kanyang exposed na balikat. Spaghetti strap house dress lang ang suot niya. Litaw pa nga ang mga markang iniwan ni Harvey kagabi at kaninang umaga. Naparanok siya ng dantayan ng daliri ni Harvey ang isa sa mga iyon. Kinokopya ang hugis. Sa mukha nito ay tila naroroon ang pagmamalaki sa obrang nilakha nito sa kanyang balat. Gusto niyang lumayo but siya stiffened. Kahit ang mga titig ay nahihirapan siyang alisin. Ginapangan siya ng kilabot nang lumuhod dito sa kanyang likuran at walang babalang hawiin nito ang strap ng damit niya at halikan nito ang kanyang balikat. Fury and wet kisses planted on her skin. Ang kanang palad nito ay malayang naglakbay sa katawan niya. Napakapit siya ng mahigpit sa hairbrush at sa gilid ng upuan. She wanted to resist but all resistance became futile as she felt Harvey's left hand making on its way. He is a god of lightning. Sa isang iglap lang ay naitas na nito ang laylay ng kanyang damit. They kissed hurriedly and hurriedly na tila ba may humahabol sa kanila. Kakaiba kaysa sa unang mga halik ang naging paraan ng pagpapadama ni Harvey ng mga sensasyon sa kanya. His kisses were fiery, rough and wild, and she liked it. Harvey swayed her into this erotic paradise where she only felt desire and wild passion. At nang natapos ang paunang pagtatampisaw sa kaligayahan, kapwa nila habol ang kanilang paghinga. Labored breathing whipped her neck. Ramdam niya ang magkahalong dagta nila sa kanyang ibaba, pati ang nanlalagkit na pawis sa kanilang mga katawan. It was never smelly, it was even fragrant to her smell. Ilang araw? He asked habang pinaikot-ikot ang daliri sa kanyang braso. 3? Hindi pa siya sigurado pero yun ang naisagot niya. Pumabalik na naman ang pills sa utak niya pero huli na para maggalit-galitan. 3? Angil nito na itinukod ang siko sa kama para matunghayan ang mukha niya. Oo. Nagtaas baba na naman ang dibdib niya na tinakpan niya ng kumot. Sa pagdilat niya ay sumalubong ang kakaibang ngiti ni Harvey. Bakit? He sexily licked his lips, seducing her again. 3 araw? Ang tagal naman. Nangaakit nitong bulong sa kanyang tenga. Bago muling sinakop ang nakaawang niyang mga labi, he gave her hungry and passionate kisses. Just like a hurricane, walang pakundangan ang naging pagbilis nito. In an instant, nadarang na naman siya. Part of her felt dreadful for the moment she had become. Pinalaki naman siya ng maayos ng nanay niya at kahit ni Tita Giselle.
Pakiramdam niya tuloy ay para siyang babaeng bayaran. But no matter how she planned on ending this erotic insanity, she just couldn't. Bibigay at bibigay siya kay Harvey anuman ang hingi nito. Alipin na siya nito simula sa unang beses ng pagpapaubaya. Ilang oras na biyahe din mula sa Cubao bus station patungo sa Santa Cruz ang ginugol ni Janine at Nina. Magmula doon ay sumakay naman sila ni Nina ng jeep na naghahatid sa kanila sa town plaza ng bayan ng Louisiana. Tunog Amerika ang bayang kinalakhan ni Nina pero malayo ito sa marangyang estado ng bansa. Inilingan niya ang paningin sa paligid. So provincial, malayo sa kiosk, mainit at mausok na lungsod. Papunta dito ay pawang berdeng paligid ang nadadaanan nila. Lil, bagyo po kami kung ituring ate. Ani Nina nang nakaupo na sila sa plaza tinihintay ang namamasadang ama nito na siyang susundo sa kanila. Hindi nga maitatwa ang lamig ng klima dahil sa mataas nitong elevation. Ang jacket niya ay hindi niya talaga nawawalay sa katawan niya. Kanina pa nila hinihintay ang tatay ni Nina pero mukhang natagalan yata. Ate, naiinip ka na ba? May pag-aalala sa mukha ng dalagita. Hindi, ano ka ba? Wala sa personality ko ang madaling mabagot. Tumayo ito. May bibilhin daw. Siya naman ay pinagkasya na lang na tumingin-tingin sa paligid. She mentally noted kung ano ang nakikita. Hindi may pagkakailang luma na nga ang town plaza. Ang tanging moderno na lang siguro ay ang wall sa main entrance ng plaza na may nakatatak na bold metallic letters. Louisiana Park. Ang main highway ang nagsisilbing naghihiwalay sa gusali ng pamahalaang bayan at sa iba pang establishmento. Yun na yata ang pinakamataas na gusaling nakikita niya. Fourth class municipality nga naman ito at pinakadulo pa ng lalawigan ng Laguna. Quezon na ang kasunod. Overall, she was impressed by the peace and calm that this place could offer. Parang ang sarap lang manirahan sa lugar na ito. Nakikinikinita niya ang lugar nila sa Loteto at San Mateo sa Butuan. Sa Butuan siya pinanganak ngunit lumipat ng Loreto nang mag-grade 2 siya. Partikular na natutok ang mga mata niya sa bougainvillea na nakatanim sa malaking clay pot na nakapatong naman sa sementadong sahig ng town plaza. Ang sahig, binabakbak na ang pintura, pero mas nakaagaw ng pansin niya ay ang matingkad na kulay ng bulaklak. Fuchsia pink, ang sarap lang sa mata. Pagbalik niya sa bahay ay maghahanap siya ng ganitong bulaklak at idadagdag niya sa mga halaman sa hardin. Sa gawing pool niya ilalagay, kahanay ng mga rosas, o di naman kaya ay gagawin niyang bonsai. Gagawin niya ang natutunan sa YouTube. Kamusta na kaya mga halaman? Dinidiligan kaya yun ni Bong Boyet? Sinadya niyang paiwanan na lang sa bahay si Mang Boyet at mag-public transpo. Kumusta na rin kaya si Harvey? Ilang oras pa lang silang nagkawalay pero namimiss niya na ito. Ay, ewan. Kahit may konting tampo pa rin pero ito lang naman ang kumakain ng utak niya. Napabuntong hininga siya at napatingin sa mga kabataan naglalaro ng basketball sa gawing likuran niya. Napangiti siya. Somehow she could see the younger version of Harvey in those kids. Noong mga panahong naglalaro ito sa varsity team ng university nito. Namimiss na kita, Harvey. Mas sumidhi ang lamig na dumampi sa katawan niya nang maalala ito. Namiss niyang damihin ang init ng katawan nito. Paano kaya siya makakatulog ngayong gabi na hindi ramdamang init ito? E di matulog kang nakatalokong ng kumot. Nababaliw na nga siya. Kahit sarili niya ay inaaway niya na. Adik lang. Napatingin siya sa hawak na phone. Ilang beses na niyang inilabas iyon pero nagsisimula pa lang siyang magtipay tumitigil kaagad siya. Tawagan ko kaya siya? Wag na lang. Masyadong nakakahiya. Masyadong aggressive. Kain muna tayo ate. Ang pagtatalo ng dalawang personalidad sa sistema niya ay pansamantalang nahinto. May bit-bit ng dalawang orders ng tokneneng na nakasilid sa paper container at dalawang nakasupot na palamig. Nang magbalik si Nina, may kasama pang matulis na stick na pantusok ng pagkain. Kumakain ka ba nito, te? Natawa siya sa tanong nito. Ano bang tingin mo sa akin, sosyal? Pang mahirap ang panlaso ko, no? Sinuksok niya sa slim bag ang cellphone. Salamat naman, ate. Inabot niya ang merienda at kinain. Nagugutom na rin pala siya. Ilang oras din ay ginugol nila sa daan na tanging cup noodles ang kinain nila sa hinintuan ng boss. Eksaktong naubos nila ang pagkain at palamig nang dumating ang may medium build na lalaki na sa tingin niya ay nasa 50 ang edad. Nakasuot ito ng kamisetang tunupi ang manggas hanggang siko na tinernuhan ng cargo shorts at nakasapin lang ng artificial leather sandals. Sa balikat ay nakasampay ang puting bimpo habang nakasuot ito ng malapad na sombrelong gawa sa dahon ng pandan.
isa sa mga pangunahing produkto daw ng probinsya ayon kay Nina. Ate, ang tatay ko na yan. Si Nina na bahagya pa siyang diyog-yog. Halata excited na makitang muli ang ama. Tumayo na nga ito at patakbong sinalubong ang ama. Napangiti na lang siya na makita kung gaano kahigpit na nagyakapan ng mag-ama. Maswerte pa rin si Nina kahit papaano. Siya kasi hindi niya naranasan ang pagmamahal ng isang ama. Ang ama ni Nina sa tingin niya ay isang mabuting tao. Kita sa magandang bukas ng mukha. Hello po, Mang Efren. Nakapagkamay siya dito na at tubili naman itong tinanggap. Baka marumihan ang kamay mo, ma'am. Siya na nagkusang umabot sa palad nito. Ayaw niya iparamdam dito o kahit na kanino man sa pamilya ni Nina na nakakailang siya. Jologs naman kasi siya kung tutuusin. Nadikit lang naman siya sa apelyido ng San Martin. Hilaw na asawa pa nga. Diyan na lang ho, Manong. Huwag na ho, ma'am. Masyado pong nakakailang. Napatingin si Mang Efren sa anak. Halatang nagtataka sa inasan niya na sinagot lang naman ni Nina ng 2 thumbs up. Ilang saglit pa ay sakay na sila ng tricycle ni Mang Efren patungo sa tirahan ng mga ito sa San Jose. Ilang minuto na naman ang ginugol nila sa biyahe pero wala siyang kapaguran. Paano ba mapapagod ang isang tao kung ganito kaganda ang makikita? Green scenery is just so relaxing. Isang lumang bahay ang hinintuan nila. Nakatirik sa malawak na bakuran na nakakural ng kahoy. Plantita din yata ang ina ni Nina at samud-saring halaman na makikita sa loob ng bakuran. Payak ngunit maayos naman ang 2-story house na gawa sa kahoy ang tahanan ni Nina. Napapaligiran nito ng mayayabong na punong niyog. Parang magmumukhang backdrop sa isang magandang artwork. Evelyn? Nay! Halos magkapanabay na tawag na mag-ama sa pangalan ng ina pagkaibis ng sakyan. Hindi pa lumilipas ang ilang segundo nung may iniluwang ginang na nakasuot ng duster sa pintuan. Kagaya kanina nagyakapan na mag-ina sa loob ng bakuran. Pinupog pa ng halik ang dalagita. Namiss kitang talaga, Nay. Dito pala nagmana ng kakitan si Nina. Hindi nga lang pala ayos ngunit may hinuhang may nakatagong ganda ang babae noong bata-bata pa ito. Mas namiss kita, anak. Napagawi sa kanya ang mga mata ng ginang. Bumitaw ito sa anak at hinarap siya. Bay, ito ba sinasabi mong amo mo, Nina? Ang ate Janin mo? Ginagap ng ginang ang palad niya. Puno yun ng init ng pagtanggap. Salamat sa iyo, ma'am, at napakabuti mo sa anak namin. Nakakahiyang sumama ka pa rito. Nakimano na din siya dito na ikinalapad ng ngiti nito. Tama nga si Nina, ang bait mo. Pagkapanihik sa loob ay kaagad silang dinulutan ng merienda. Bombay daw ang tawag sa pagkain na sa tingin niya'y masarap na ipara sa kanin. Dali kasi daw iyon ng Louisiana. Gawa ito sa giniling na baga ng baboy na may mga sahog na iba't ibang sangkap at binalot sa dahon ng saging pagkatapos ay pinakuluan. Paliwanag ni Aling Evelyn na magtanong siya. Masarap po. Pagbalik niya ng Maynila ay ipagluluto niya si Harvey ng ganito. Naglakbay na namang pabalik kay Harvey ang utak niya. Kinagabihan ay maaga silang natulog ni Nina sa maliit na silid nito. Maaga din ang gising nila. Kinabukasan, ipinasyal siya ni Nina sa bayan. Namili na din sila ng kakailanganin sa handaan ni Aling Evelyn kinabukasan. Bandang 10:00 ay nagtungo sila sa Hulugan Falls kasama ang 2 pang nakababatang kapatid nito. Namangha siya sa ganda ng falls. Ang ganda lang titigan ng pagbagsak ng tubig sa ibaba. Nakaupo siya sa batuhan at nakalublob ang mga paa sa tubig habang tinitingala ito. Mas maganda siguro kung katabi niya si Harvey ngayon. Kahawak kamay na nakatingala sa falls o di kaya ay nanananghalian. Harvey. Puro na lang siya, Harvey. Wala na yata siyang ibang alam na bokabularyo kundi ito. Iniisip niya ito lagi. Siya kaya, sumasagi man lang ba sa utak nito ngayon habang nasa opisina ito? Malamang ay hindi. Kunwaring asawa na convenience sa kama lang naman siya. Kinagabihan ay pinagkasya niyang makitulong sa kusina sa preliminary preparation ni Aling Evelyn para sa handaan bukas. Pagmamarinate ng mga karne, paggawa ng bombay at kung ano-ano pang maaaring gawin sa ngayon. Nang matapos ay magkatabi na silang nahiga ni Nina sa papag. Sinadya niyang paiwanan bukas ang bintana para matanaw ang maliwanag na buwan. Isa na namang maling hakbang. Habang tinititigan ka sa nagmamalaking buwan ay mukha na naman ni Harvey ang nakikita niya. Sarado ka na nga. Bumangon siya at isinara iyon. Kinuha niya ang phone at binuhay iyon saka tinipa ang 6-digit password niya. Lumitaw ang screensaver niya. Paso ng Rosa sa hardin. Hinalungkot niya ang inbox hoping na sana ay may mensahe sa Harvey. Ni isang mensahe walang nanggaling kay Harvey. 2 nights in a row.
Wala kahit konting paramdam, kahit pangungumusta lang ni Hobby. Napahugod siya ng malalim na buntong hininga kapag ko ay nahiga. Hindi mo nga siguro talaga ako naiisip, Harvey. Nakakapanghinampo lang. Kung ganito ito kainit sa kama, sanlamig naman ang komunikasyon sa kanya. Kasalanan niya din. Umalis-alis siya. Hindi naman pala niya kaya. Miss na niya ito at nakaka-alarma ang pakiramdam niyang ito. 2 gabi pa lang na magkawalay sila pero iba yung kahungkagana ang nararamdaman niya. Paano pa kaya kung habang buhay nang magwawakas ang kung anumang meron sila ngayon? Tulog ka na. Pati tulog ni Nina ay naistorbo niya. Oo, Nins. Good night. Good night, Harvey. Bulong niya sa kawalan bago tuluyang isanarado ang mga mata. I love you. Kung sana'y malaya niyang nasasabi at hindi sa hangin lang. Kanina ka pa nakatitig sa buwan ah. Bagyang tumilamsik ang lamang beer ng bote niya nang sikuhin siya ng katabing si Baxter. Natapon niyon sa suot niyang t-shirt. Ang pagsiko nito ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. Baka mamaya sa kakatanglaw mo sa buwan, mag-transform ka na sa pagiging wolf o vampira. Gago. Nasa roof deck sila ng kagagawa pa lang na sports gym ni Baxter. Bagong negosyo ito na pinasok ng kaibigan. Sa makalaway opisyal na magla-lunch ito. Mula sa bar ay dito siya inaya ni Box. Maganda daw dito sa gabi at totoong namangha naman siya. Nasa itaas ng floor sa medyo elevated pang lugar ang naturang gym. Buong floor ay list ng may-ari sa kaibigan. This is quite a great view. Natatanaw sa baba ang magandang sights ng syudad. The most stunning view is the sight of the night sky. I like it. Kahit may kamahalan. Later on, I'll have coffee shop installed here. Dito sa mismong rooftop. Oh, nawiwili ka na yata sa food and beverage business ah. Well, great idea though. Nakapanibago ka bro. Natuwa ang kaibigan. Napalingon sa kanyang gawi at mataman siyang tinitigan. What? Either may napapansin ito o may kalokohang dudula sa walang habas nitong bibig. So, sinipag kaya tang tumambay at mag-duty sa bar ngayon? Wala kang bantay? 2 gabi na siyang straight na nagpapalipas sa bar. Hindi para uminom kundi para tumulong. Marunong din naman siyang makonsensya na mas malaki ang ginugugol nitong oras sa pinagsososyohan nila. Although sa simula pa lang ay hindi na siya obligado mag-render ng serbisyo. More like he is an investor. Sa kanya humiram ng puhunan ng kaibigan na nabayaran naman kaagad ang makuha ang ROI. Malakas ang bar nila, malaki ang kita. Ayaw mo nun? Sa wakas ay visible ako? He sounded jolly. Naiga si Baxter sa beach bed na kinaroroonan nito. Una na isang braso at tumingala sa maitim na langit pagkuway sa kanya. Kakapanibago. Naging taong bahay ka na. And suddenly here you are, spending 2 nights with me. Are you becoming gay? Ako ang trip mo? Ulol. Pumunod sa tahimik na gabi ang matunog na halakhak nito. Lalo na pag-iwas mo dun sa mga babaeng matatambok ang mga puwet at bumper. Naniniwala na talaga ako that change has finally come. Ang tahas ang paglapit ng isang magandang modelo sa kanya kanina. Kulang na lang ay umupo iyon sa kandungan niya. In some other time, marahil kaagad niya itong sinunggaban. Hahantong sila sa mainit na tagpo. Tinayo nila ni Baxter ang bar, hindi lang para magnegosyo kundi para madaling makapamingwit ng mga babae. Pero nakakaumay din pala. And the woman or any other woman in the bar seemed not to draw an ounce of interest from him. You go home to your family, honey, and be a good girl. Malakas na inulit ni Baxter ang sinabi niya sa babae kanina na ikinapula ng mukha nito. Bro, you're becoming a saint. Sinner no more. Iba yata talagang epekto ng konserbatibong asawa. Lasing ka na. Paano ba niya itatatwa iyon? Habang tinititigan ang mukha ng mapangahas na modelo, ay isang tanong lang ang naglalaro sa utak niya. Ano kaya ito pagdating sa bahay? Does she cook as great as Janine? It was Janine's face whom he saw when stared at that pretty face. Yung mukhang walang bahid ng makeup na nadadatnan niya sa bahay palagi. Sa unang araw na umuwi siyang hindi ito nadatnan, may kung anong kakulangang pumuno sa pagkatao niya. Masyado na siguro siyang nasanay na palaging nakikita si Janine sa bahay. Sinubukan niyang mahiga sa kama at maidlip, but the passing of the hours had been unmanageable. Ang mga maiinit na tagpo sa pagitan nila ang naiisip niya. Looking at that woman in the bar and even attempting to sway his mind, he sure knew that it would be impossible for him to touch another woman again. Lumulobo ng lumulobo ang paghahanap ng katawan niya sa asawa. Jesus,
Her scent addicted him. He sure missed tasting her lips, feeling her soft, smooth skin and basking inside her warmth and softness. Sex with her is all he could think of. 2 araw pa lang, but what the heck, he's becoming gay by the minute. I may be a little drunk, but you are way more intoxicated than I am. Bumangon ito at itinaas ang kaliwang tuhod na pinatungan naman ito ng kaliwang siko na may hawak na bote. Lasing na lasing ka na kay Janine. Ayaw niyang patulan sa Baxter. Ayaw niya magkwento kung ano man ang namamagitan sa kanila sa loob ng bahay. He would rather kiss, but not tell. Umaktong inaamoy pa nito ang balikat niya. You smell like a man who got laid many times, and your sex hormones are raging right now. May butas kang gustong pasukin, bro. That's below the belt. Umangil ang expression niya. He wouldn't want to address Janine as a temporary hole, a mere sex object. She is way more than that. She is his wife for Patty's sake. Purely physical man ang namamagitan sa kanila pero hindi iyon nakabawas sa respeto niya sa babae. Noong umagang nagising itong katabi siya, buong akala niya'y magagalit ito. Nakahinga siya ng maluwag nang hindi siya nito sinampal o sinumbatan. Maybe she was lonely. Hinayaan pa siyang maulit ang nangyari sa kanila. And he could care less kung gagamitin ni Janine ang katawan niya para tuluyang makalimutan ang unggoy na iyon. He never thought he'd come to this idea. Just ridiculous. Sundan mo na kaya para hindi ka magmukhang gago. She wouldn't like that. Paano malalaman kung di mo susubukan? Or have you even texted her? Ilang ulit na siyang nagtipa na mensahe pero hindi niya tinutuloy. Nagbabakasyon ito at ayaw niyang mastorbo. Harvey, the innocent womanizer. Sa dami mong babae sa buhay, wala ka man lang kaalam-alam sa kanila kung anong gusto nila. Bakit ikaw alam mo? Well, at least, I was once in love. Kumislap ang mga mata nito. He knew that story, kung paanong halos mabaliw ang kaibigan na sunundan-sundan ang babaeng mahal nito. In the end, iba ang pinili. Baxter was right. Women have come and gone in his life but he only knew a speck about them. Hanggang kama lang sila. Nothing serious, nothing personal, no commitment. Kapag natapos ay ayaw niya na. But with Janine, ayaw niyang natatapos sa minsan lang. Nais niyang ulit-ulitin. Harvey, you are contracted with a disease called love. Virus yan na walang gamot. Kunin mo lang iyon. Really? San Martin? Just by looking at you, I can tell you look like shit and like a stupid man who got laid but still denies everything. Ayaw mong aminin na tinablan ka na din. Hindi siya komportableng pinag-uusapan ng mga intimacies nila ni Janine. What happened inside their bedroom should always remain between the two of them. Tinapos niya ang pang-inom at nagpaalam. On his way home, ramdam niya ang kahungkagan, lalo na nang bumungad sa kanya ang tahimik na kabahayan. Medyo tipsy siya sa nainom kaya nahiga muna siya sa couch, but the moment he closed his eyes, memories started flashing on his mind. Pervert! Sa utak niya ay automatikong nagre-replay ang mukha ni Janine noong unang beses niya itong angkinin. Tila narinig niya sa utak ang mga daing nito. Ang paos na para ang pagsambit dito sa pangalan niya. He loved how she writhed naked beneath him, how she trembled with his every caress. Just imagining it aroused him, and he badly needed to get laid again. Every bone in his body ached for her. He wanted more of his wife. This is insane, Harvey. Naibato niya sa kung saan ang throw pillow. Padabog siyang bumangon, pinulot ang car keys at muli nagmaneho. Habang daan ay tinawagan niya si Karen. Nastorbe ba kita? Of course, it's still 4 in the morning. This early, Harvey? Yes, but since you're my boss, no choice ako kundi sagutin ang mga tawag mo. Meet me at the basement later sa San Martin Towers. Bring your pickup with you. Why too specific? Because I said so. By the way, alam mo bang address ni Nina? Yung teenager na ipinahiram mo sa amin? Tatanong ko sa ate ko, is this urgent? Yes. But no was his answer. I just need to know. I badly need to know. ASAP. By the way, cancel all my appointments I have for today. Including the shareholders meetings? Yes, something came up. He hung up. Nagpatuloy sa pagdadrive patungo sa opisina. Sa basement niya hinintay si Karen. Bandang 6:00 nang dumating ito.
What's the urgency, boss? I need to borrow your car. Ibinigay niya dito ang susi ng Jaguar niya. Huwag mo lang ibabangga. Ang mahal nito, hindi ko kaya bayaran. Pero for sure, irarampa ko ito. Pinaraanan pa ng daliri ni Karen ang katawan ng sakyan. By the way, nasa inbox mo ng address na hinihingi mo. Sana hindi ka maligaw. Umawit ka na lang ng GPS. Dumaan muna siya sa bahay at nagbihis at nag-impake ng ilang gamit. Tila walang katapusan yata ang pagmamaneho ang ginawa niya. As he was driving the near empty highway, a narrow smile flashed on his face. Something in his chest, brewing. May nabubuhay na excitement at kung maaari lang ay hilahin niyang oras. Napabuga siya ng hangin. Tila kasi may paninikip sa kanyang dibdib at nahihirapan siyang huminga. Laguna, here I come. Masigla ang buong kabahayan. 4:00 pa lang ng madaling araw kanina ay gising na ang lahat ng tao. Ang buong mag-anak ng Guadalupe ay kanya-kanya ng toka ng mga gawain magmula kay Mang Efren hanggang sa bunsong si Josper. Nang nagkain niyang bumangon ay maagap siyang pinigilan ni Ate Eve. Matulog daw muna siya. Sinubukan niya nga pero parang tinatawag siya ng ingay at mga kaluskos na naririnig mula sa labas ng silid. Nagdesisyon siyang bumangon na nga nang malapit nang pumatak sa 6:00 orasan. Parang dinaluyong na rin siya ng hiya kahit pa nga panauhin siya. Nasa kusina sina Ate Eve at Nina, abala sa paghahanda ng agahan. Si Mang Efren ay kasalukuyang nasa ibaba at tinatasa ang itak na gagamitin daw nito sa pagkakatay ng alagang baboy. Samantalang si Josper ay nakatoka sa pagpapaskin ng kalabaw. Good morning po Ate Eve. Nina, mas maganda ka pa sa umaga ate. Lumapit siya sa lababo at tumimba ng tubig mula sa lagyan at naghugas ng mga kamay. Janine, tulog na sa mesa at nang makapag-agahan. Si Ate Eve na nasa harap ng kalan, gumagawa ng ulam at tsokolate. Sabay na ho tayo ate. Nakitulong siya kay Nina sa paghahanda ng mesa. Nastorbo ba namin ang tulog mo? Hindi ho, ganito din kami noon sa probinsya. Huwag ka na makitulong, maupo ka na lang dyan. Hindi naman mabigat na gawain ito maghahanda ng mga pinggan na. Hayaan niyo na sa ate. Sabat ni Nina na umikot sa mesa patungo sa gawin niya at kumuha ng chopping board at isang mangkok. Bumalik muna ito sa akin na pupwestuhan bago nagsalitang muli. Sa bahay nga ay halos si atang gumagawa. Ano? Nalalaka ang mga matang natigil sa Ate Eve at napatingin sa kanila. Si Nina naman ay nanunulis ang usong napahinto sa paghihiwa ng kamatis at sibuyas at luya na isasahog sa sausawan sa toyo. Mamang pinagtatrabaho mo sa bahay? Ano ka? Sitting pretty lang? Natawa na lang siya ng pinguti ni Ate Eve sa tenga si Nina na eksahirada namang ngumiwi. Nay naman sakit ha? Angil ng binitawan ng ina. Pinapagpagpa nito ang kanang tenga. Kaarwan niyo po tapos high blood kayo. Baka mas mauna pa kayong atakihin doon sa baboy na lilitsunin nila tatay. What? Huwag ho kayo mag-alala ate. Babae ito ang anak ninyo. Ayoko lang ho talagang walang ginagawa sa bahay. Umentra na siya at mukhang mababatukan na naman si Nina ng nanay nito. Naku, baka ang batang ito'y sumusobra na. Hindi naman po. Thankfully, napacify sa Ate Eve pero pinandilatan pa rin ng mga mata si Nina. Anak, baka gusto mong maligo muna. Nakahanda na ang banyo sa ibaba. Iisa lang ang palikuran dito sa amin at ayaw naman naming doon sa poso ka maliligo. Mabobosohan ka. Nina, tigil mo na nga muna yan at samahan mong ate mo. Parang gusto nga muna niyang maligo bago simulan ng araw. Pamanik muna siya sa kwarto at naghalungkat na maaaring pampalit mula sa kanyang traveling bag. Hindi na siya kailangan samahan pa ni Nina dahil alam naman na niya ang papunta doon. Ang palikuran ay nasa ibaba pa ng bahay, sa likurang bahagi ng kusina. Hindi ganoong kamoderno pero disente naman at walang kahit anong butas sa dingding. Safe ang pakiramdam niya habang nasa loob kahit pa nga maghubad siya. Una niyang nilublob ang daliri sa tubig na nakahanda na para sa kanya. Si Ate Eve nag-abala pa talagang ipang-init siya ng tubig. Ang sarap lang ng dampi ng maligamgam na tubig sa balat, lalo pat malamig dito sa Louisiana. Mabilis lang naman ang naging paliligo niya at baka may mga gagamit ng CR, gayong may nagsisidatingan ng ibang tao. Naulinigan niya sa labas. Nang matapos ay maayos niyang nilinis ang banyo para sa susunod na gagamit. May mga kalalakihan ng katulong sa Mang Efren. Kasalukuyan ng pinagtutulungang itumba ng mga ito ang kakatayang alaga na malapit sa poso. Buhay na buhay pa rin talaga ang bayanihan spirit sa mga ganitong pook.
Parang sa kanila lang dati kapag may okasyon, tulong-tulong ang mga magkakapitbahay. Masagana ang naging agahan nila. Pritong tuyo, itlog na maalat na si Ate Eve daw ang mismong gumawa, ang star sa mesa. Nang matapos ang agahan ay nagsidatingan naman ang mga kapitbahay para tumulong daw sa paghahanda sa kusina. Mostly sa mga iyon ay mga asawa ng mga nasa ibaba, nakatulong naman ni Mang Efren. Kakikitaan pa niya ng pagkailang ang mga iyon sa presensya niya kaya nakitulong na lang din siya kay Nina sa paghahanda ng mga dekorasyon.